So hindi po pwedeng nabubuhay lang tayo dito sa mundong ito nang hindi natin nalalaman yung pakay natin. Hindi natin nalalaman yung mission o kaya yung goal natin kung bakit tayo naparito sa mundong ito. So dapat alam natin yan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Diyos, sabi ni Allah sa banal na Quran sa Suratul Dhariyat, at wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga jin. Ibig sabihin ng mga jin, ito yung mga engkanto na nakikita nila tayo pero sila hindi natin nakikita. So mayroon pong mga jin na likha ng Diyos na hindi natin nakikita. So sabi ni Allah sa Quran, at wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga jin, mga engkanto at sa mga tao maliban na lamang na upang sila ay sumamba sa akin. So ito po yung dahilan ng pagkakalikha sa atin ng Diyos. Wala na pong iba. Ngayon, bakit tayo nagtitinda? Bakit tayo naghahanap buhay? Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagtatrabaho bilang empleyado? Bakit mayroon tayong mga profesyon? Yan po ay mga profesyon, yan po ay mga gawain, yan po ay mga asbabul hayah, asbabul rizq, yan po ay mga dahilan, mga paraan, mga tulay patungo doon sa papaano tayo mabubuhay sa mundong ito. Kasi kailangan natin ang mundong ito, tayo ay may pangangailangan sa mundong ito. Kailangan natin ng mga pagkain, kailangan natin ng mainom, kaya po tayo naghahanap buhay. Pero hindi yan ang main goal natin. Hindi ang ating mga tindahan, hindi ang ating mga negosyo ang main goal natin. Hindi yan ang pinaka-objective natin. Bagkus yan lang po ay bilang tulay para sa pangangailangan natin, para magampanan natin ang dakilang goal, dakilang pakay, dakilang misyon na yan ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ng Diyos. At ito yung sumamba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po napakalaking pagkakamali ng tao na siya ay maging abala sa kanyang tindahan. Siya ay maging abala sa kanyang profesyon makamundo. Siya ay maging abala sa kanyang trabaho, sa kanyang pagiging empleyado. Siya ay maging abala sa kanyang negosyo. Maging dahilan ang mga bagay na ito para siya ay makalimot sa kanyang pagsamba at pag-alaala sa dakilang tagapaglikha niya na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung tulay para tayo ay makapagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibis na gawin nating tulay yan, paraan natin yan, instrumento yan para masamba natin si Allah, yan pa yung naging dahilan para hindi natin masamba si Allah. Para tayo makalimot sa ating ating mga pagsamba sa kanyang mga obligatory prayer, katulad ng sala, 5 beses na pagdarasal araw-araw. So hindi po maaari na yung paraan sana, tulay sana, gagawin natin yung supposedly na gagawin natin na instrumento para magampanan natin yung goal natin, yung pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po maaari na yun pa yung magiging dahilan na hindi natin masamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Unfair po sa atin kung ang tanging pinapakain natin ay ang ating katawang lupa. Samantala, yung ating mga kaluluwa ay walang pagkain, hindi natin pinapakain. Wala tayong pakialam. Isipin lang po natin, di ba? Tayo po ay kumakain ng breakfast, di ba? Breakfast, tayo ay nag-uumagahan, tayo ay nagla-lunch, tayo ay nagdi-dinner, di ba? Meron pang iba diyan alas 5, may kape muna bago pa yung breakfast na kanin. Tapos merong iba pa na alas 3, meron pang snack. Meron pang iba na meron pang midnight snack. Talagang inaruga ng hustusan yung kanyang katawang lupa. So isipin lamang po natin na isang linggo, lalo na isang buwan, yung panahon, yung oras na kung saan na hindi tayo dyan makakain. Anong mangyari sa atin, bro? Hinang-hina na. Baka hindi pa kayanin ng ating katawan. Isang buwan hindi ka nakakain, di ba? So isipin na lamang po natin kung ano yung nangyayari sa ating kaluluwa. Yung iba dyan ay nakakapagsala lang sa tuwing Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Diyan lang siya nakakapag-ablusyon sa mga araw na yan. O kaya yung mga Jumu'ah lang nagsasala. So ano na lamang kaya yung mangyayari sa ating kaluluwa kung ganun yung pamamaraan ng pagpapakain natin sa ating mga kaluluwa. Sa Islam, napakaganda ng Islam. Bakit sa Islam? Kung ang katawang lupa natin ay pinapakain natin, nagba-breakfast tayo, merong lunch, merong dinner. Sa Islam naman,
mayroon po tayong 5 beses na pagdarasal bilang pagkain ng ating kaluluwa. At bukod pa riyan, mayroon pa dyan yung mga ibang mga pagsamba kay Allah. So, ganyan po ang Islam. Hindi lamang yung mga katawang lupa natin, yung inaaruga natin, bagkus inaaruga din natin yung ating mga kaluluwa. So ito lamang po ay bilang paalala sa atin, huwag po tayo makalimot. Huwag po tayo makalimot sa Diyos na Siya yung nagpapakain sa atin. Siya yung nagbibiyaya sa atin. Itong mga pinagsusumikapan natin, yung mga paninda natin, kung nakakabinta man tayo, hindi po yan dahil sa ating kagalingan sa pangungustomer. Hindi po yan dahil sa ating kagalingan sa negosyo, hindi. Bagkus yan po ay biyaya sa atin ng tagapagbiyaya na si Allah. So siya po yung nagsusustento sa atin. So huwag na huwag po nating kakalimutan ang nagbibigay sa atin ng sustento. Nagbumubuhay sa atin kasi walang katarungan ng taong kanyang kinalimutan ang nagbibiyaya sa kanya, ang naglikha sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng oxygen, ang nagpapakain sa kanya. Hindi po masama sa Islam ang paghahanap buhay, hindi minamasama ng Islam ang pagtitinda, pagnegosyo, basta't sa tamang paraan at higit sa lahat, hindi natin nakakalimutan ang pakay natin sa mundong ito. Hindi natin nakakalimutan ang ating mission na ito yung pagsamba natin sa Diyos.